At ito na nga po yung sitwasyon sa ngayon ng Barangay Hall dito nga po sa Barangay 313 Zone 31. So dito lang po yan sa Santa Cruz, Manila. Gamit po yung kanilang crane, dahan-dahan po nilang ibinababa ito pong poste na pinutol nga po dyan sa 3rd floor. At nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Rizal Avenue at pupuntahan natin muli yung ginigibang Barangay Hall sa Barangay 313 Zone 31 sa Santa Cruz, Manila. At ayan yung LRT Line 1 Doroteo Jose Station. Dito talaga madalas magkaroon ng traffic dahil po dyan sa kanto ng Doroteo Jose at ng Rizal Avenue wala po dyang traffic light. Subali kanya-kanya pong diskarte yung mga driver po dyan. Malapit pa naman yan sa mga bus station. Ayan yung mga bus station dyan, oh. Ayan, so pakanan tayo dito sa Doroteo Jose. At ito na nga po yung sitwasyon sa ngayon ng Barangay Hall dito nga po sa Barangay 313 Zone 31. So dito lang po yan sa Santa Cruz, Manila. At ayan yung mga poste niya sa 3rd floor, halos naputol na. So ito na lang yung natitira. Ito yung ground floor at ayan po yung 2nd floor. Pero yung 2nd floor niya mayroon pa siyang slab. At ayan yung mga kisame niya, butas-butas na. At ayan sa dulo makita natin na ginagamitan ng jackhammer yung mga naputol na poste para nga makuha nila yung mga bakal. At kapag ka naman talaga oras ng trabaho nila dito, ayan, so may harang po ito. So ito yung sa may panulukan ng Doroteo Jose at doon naman sa may papasok ng Lope de Vega Street. At pagkatapos naman ng oras ng trabaho nila dito ay yung mga debris po niyan itinatabi nila bago po tanggalin itong mga harang, para naman yung mga motorista na dumadaan po dito sa kahabaan nitong Chodora Alonso Street ay safe po. Ayan, bali ginigiba nila yung hagdan. Ayan yung nasa 3rd floor na hagdan. So ginagamitan siya ngayon ng maso, mano-mano. So ayan na yung mga bakal na nakuha nga po nila dito nga po sa ginigibang Barangay Hall. Yung mga nakalaylayo sa may kesame, aluminum. Ang laki ng mga bakal niya, no? So ayan yung mga bakal na ginamit dito sa ginawa nilang poste nitong Barangay Hall. So ayan pala yung pinto dito, yung parang lungga. So siguro pansamantala muna hindi siya ginagamit dahil nga po dito sa tinitibag na Barangay Hall. Pero meron naman ditong gate. Ayan po yung pinaka main gate
sa mismong gitna nitong Arellano High School. So doon po yung labasan ng mga estudyante at ng mga guro. So dito pansamantala mo ng isinarado, gawa nga po ng dito sa ginigiba nilang barangay hall. Ito yung ground floor, then second floor. So yung third floor, sa banda dito wala na halos mga poste. So doon na lang po sa may panulukan ng Doroteo Jose. Ayan o, ginagamitan siya ng jackhammer para nga po kumbaga mabalatan muna yung bakal, at pagkatapos kung mabalatan yung bakal, saka po nila ginagamitan ng acetylene para nga po maputol yung mga bakal dyan, at saka naman po ibinababa nitong crane. So ayan na yung mga bakal 4 kilo. So ito nga pala yung mga nakatambak dito ng mga pinagtibagan nitong mga poste. Pwede po daw itong gamiting mga panambak. So yung mga naghahanap ng mga panambak, ayan, punta lang kayo dito sa barangay 313 Zone 31. Ayan, may libreng panambak dito sa pinagibaan nitong barangay hall. Ito na po yung mga bakal na nakuha nga po dyan sa ginigiba nilang barangay hall. So dito po yan ikakarga sa truck. At ayan naman yung gamit nilang crane. So ayan po yung gate dito ng Arellano High School. So nagmisto na po siyang lungga dahil nga po dito sa ginawa nilang barangay hall. So bago po makapasok dyan sa nasabing gate ay dadaan muna dito sa ilalim nitong ginawa nilang barangay hall. Ayan yung hagdan sa third floor. So pinuputol na nila yung mga bakal. Kapag po naputol na po yung mga bakal na kumakapit nga po dun sa may poste, ay mabilis na po yung pagbagsak niyan. Hindi talaga biro yung pagpapatayo nitong barangay hall dito nga po sa bangketa. So talagang malaki yung ginastos dito, nasayang lang. So tama naman talaga yung sinasabi ni Yorme na nung unang pag-upo pa lang niya bilang alkalde ng Maynila ay talagang nilinis niya itong Maynila, lalong-lalo na po yung mga nasa bangketa. Kaso ito naman biglang tinayuan ng barangay hall at mismong nasa bangketa pa. At hindi lang yan, natakpan pa itong kabuuan itong Arellano High School. So talagang malaking obstruction. Ayan, siniset up ulit nila itong nasabing crane. Iaakyat nila itong acetylene. Baka po yung isang poste sa taas, ayun po, puputulin po nila. Yan na isabit na. So dahan-dahan naman siyang iaangat nitong crane. Yan. Up. Up. Delikado. Up. Nag-swing. Buti lang hindi tumama yung pinaka-nozzle niya Delikado pala yan.
At pagkatapos nilang matalian itong poste para nga po ma-secure, ay nakaalalay naman po yung crane. Bago po nila putulin yung mga bakal, gamit po yung acetylene. Subalit kinakating po nila yung mga bakal dyan po sa base nito pong poste. Gamit po yung kanilang crane, dahan-dahan po nilang ibinababa ito pong poste na pinutol nga po dyan sa 3rd floor. Ayan o. Ayan, so maingat po nilang ibinababa para nga po walang aberya. Ayan po yung Arellano High School. At ayan naman po yung sitwasyon ngayon ng dating barangay hall na ipinatayo nga po dito sa bangketa. So dito lang po yan sa barangay 313, zone 31 sa Santa Cruz, Manila.